Hello guys, good morning! Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Kumusta na kayo guys? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan katulad ko. So anyway, ako'y makikipagkwentuhan ulit sa inyo at bago ako magsimula ay nais ko kayong pasalamatan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang topic natin for today is about dito sa pamilya kila Folibic at saka kila RJ, saka kay Aljon, at saka kay teacher, saka kay kuya, at saka yung bunso, nakalimutan ko yung pangalan. Aljun ba yun? Sige. Anyway guys, ako'y natutuwa dito sa pamilya na to dahil sulit na sulit talaga yung kanilang pagmamahalan. Nagka-problema man sila pero alam mo, pwede kong sabihin na pwede silang maging isang inspirasyon ng isang pamilyang nagkawatak-watak. Oo. Hindi nila inisip yung mga nakaraan na yung mga pangit na nakaraan, hindi na nila yun iniisip. Ang maganda ngayon ay magkakasama na silang magkapapamilya. At napakatatag nitong si RJ. Bilib ako sa kanya talaga, oo. Bilib talaga ako sa kanya dahil siya yung tumayo. Biruin mo guys, iniwan sila ng 3 taon ng kanilang papa. Pero ang based doon sa mga napanood natin mga video ni Daddy Frankie ay nagpapadala naman yung kanyang tatay. Pero nahinto lang nung nawalan siya ng income siguro. So wala siyang maipadala sa mga anak niya. Kaya yung tumayo na lang ng isang tatay, nanay ay yung si RJ. So napakabuting anak niya. Napakaswerte ng mapapangasawa na ito. Oo, napakaswerte. Kaya lang, dito sa pamilya na to, kahit magkakasundo na sila, meron pa rin isang problema, kumbaga. Based doon sa napanood ko sa sinabi ni Daddy Frankie, itong si Folibic ay yung mga dinadala sa kanilang pagkain ng mga tulong ay ipinamimigay din sa barkada. Yun ang hindi maganda. Dahil tama lang naman si Daddy Frankie, mabuti na lang at pinagsabihan niya rin si Folibic para maintindihan niya. Yung mga itinutulong sa kanila, ibig sabihin yun ay para sa kanila yun, hindi para sa ibang tao. At tama rin si Daddy Frankie na bago tayo tumulong sa iba ay yung tulungan muna natin yung ating sarili. Tama yun. At sana maintindihan ni Folibic yun. Alam naman natin guys na may konting problema si Folibic, pero sana maintindihan niya yung mga ipinapayo ni Daddy Frankie dahil yung mga pinapayo ni Daddy Frankie ay para din naman yun sa kanila. At para din kumbaga yung sa mga tumutulong, hindi rin ma-disappointed. Siyempre, minsan alam mo guys, marami rin sa mga based sa mga nai-encounter ko, marami din guys na mga tumutulong na imbis itulong na nila sa kanila, pero itinutulong pa rin nila sa ibang tao. Isa na ako doon. Na-experience ko rin yan na imbis na tulungan ko yung sarili ko, pero dahil sa minsan, siyempre, hindi rin natin na masikmura, kumbaga, yung ating kababayan or ating kapwa na katulad ng ganito na sitwasyon nila teacher. Kailangan talaga nila ng tulong. Minsan, isusubo na lang natin, itutulong pa natin. Kaya tama lang yung sinabi ni Daddy Frankie na bago tumulong sa iba ay sarili muna yung kanyang tulungan. So tama lang yun. At sana makinig itong si Folibic. Kasi minsan guys, pag ganyan na mapagbigay ka, minsan sinasamantala ka na rin. Oo. Dapat alam nila na ganun ang kalagayan ni Folibic. Kailangan hindi na nila yun tinatanggap. Kailangan pinapayuhan nila yun si Folibic na, Folibic, wag mo muna kaming bigyan, saka na. Dahil itong mga ito, ibinigay ito sa inyo, ibig sabihin para sa inyo to, hindi para ipamigay mo. Kailangan yung mga na matitinong pag-iisip,
isa na sila sa nagpapayo doon sa medyo may problema, 'di ba guys? Kung hindi ako nagkakamali. Kasi kung ako sa kalagayan, ako bibigyan. 'Yun ang sasabihin ko na ibinigay ito sa inyo para sa inyo to. So naiintindihan namin na okay lang sa amin na hindi mo kami bigyan. Ito para to sa inyo, hindi ito para ipamigay mo sa amin. Dapat ganun din yung mga binibigyan ni Fully Baked. Pero minsan kasi kapag ganyan, may pwede natin sabihin na may pananamantala, ganon, 'di ba guys? Ang iba kasi habang binibigyan mo tanggap rin niya ng tanggap. So hindi rin nila iniisip yung parang yung katulad ng sinabi ko na wag mo tong ibigay sa amin dahil ibinigay ito para sa inyo. So ganyan. Kasi may mga tao rin talaga mayroong mga pananamantala, 'di ba guys? So ayun. So, sana maintindihan ni Polybic yung sinabi ni Daddy Frankie para naman sa ganun ay hindi ma-disappointed yung mga tumutulong sa kanila. Oo. Mahirap kasi mahirap pagsabihan o mahirap tulungan ang isang taong hindi nakikinig kasi ang tumutulong guys nagsasawa rin yan, napapagod rin yan, yung mga perang mga itinutulong nila pinag-iihirapan nila yan, katulad ng mga vloggers, mga reactionist, alam niyo guys yung mga reactionist, di ba, katulad ko, pinagpaguran din naman nila yan pinagtutuunan nila yan ng oras, lahat. At saka dito sa YouTube, hindi madaling kumita rin yan. Kahit nagre-reactionist ka, kahit makikita mong marami kang views, pero pag dumating sa'yo yung pera, hindi ganyan kalaki. So, kailangan talaga yung mga tinutulungan ni Daddy Frankie, pangalagaan nila yung mga itinutulong sa kanila. Dahil napakahirap guys kumita ng pera. Hindi porket makikita kayo, million yung views niya, pero pagdating sa'yo, dahil maraming pinagdadaanan ng pera na yan, maraming kumakaltas dyan na tax, lalo na kapag hindi ka nagbigay ng tax information sa YouTube, bawat bansa na nanonood sa inyo, binabawasan niya ng 24% taxes. Ganyan guys, ganyan. Kaya hindi rin yung mga reactionist, makikita nyo, maraming views, bakit hindi ka nagbibigay ganyan, bakit ganyan lang yung ibinigay mo. Ako guys, naiintindihan ko sila kasi alam ko na minsan yung iba dyan, maraming views pero hindi sila basta nakakasahod. Nakakasahod sila makalipas ang 2 buwan, 3 buwan pag naiipon, hindi buwan-buwan yan mga sumasahod guys, kasi may target sila, may target yan na halimbawa isang $100, pag hindi nila yon na target hindi sila makakasahod. So halimbawa makadami sila ng views, babawasan pa rin yan ng taxes. So minsan may 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan bago sila makasahod. So, kailangan guys maintindihan po natin yung mga ganyang bagay. So, kailangan itong pamilya na ito, sila RJ, pero si RJ, bilib ako sa kanya. Kaya yun, di ba si Kuya si Daddy Frankie, yun ang pinagkatiwalaan niya sa pera, sa pag-handle ng pera. Si RJ kasi marunong siya humawak ng pera. Kumbaga, asang-asana yung kanyang pagka-matured bilang isang pamilya. So, sana guys, sa mga manunood pa, sana iwasan po natin ang mag-comment tayo ng makakasama. Pero minsan din natin maiwasan talaga. Siyempre, minsan alam mo guys, nagbibigay tayo ng advice sa kanila, nagbibigay tayo ng payo. Kaya nga, yun, tama yung ginawa ni Daddy Frankie na diniretsa niya si Polybic na bago tumulong sa iba, tulungan muna yung sarili. Tama yun. Tsaka lalo na sa paghahawak ng pera, sana pangalagaan nila kasi hindi habang buhay si Daddy Frankie ay tutulong sa kanila. Oo, hindi habang buhay na mayroon magbibigay sa kanila. Oo. Kaya habang meron natatanggap sila, kailangan nilang pangalagaan. Otherwise, kung hindi nila alam hawakan yung mga perang binibigay sa kanila, sila ay mababalik sa dating sitwasyon. So, malaking salamat ang pagbibigay sa kanila ng advice,
minsan nagugustuhan ko si Daddy Frankie kapag dinidiritsa niya yung tinutulungan niya. Oo. So guys, hanggang dito na lang muna ang aking pakikipagkwentuhan sa inyo. Sana po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisuportahan niyo po ang aking channel at pakapindot nyo ang bell button para po ma-notified po kayo sa mga videos na i-upload ko. So maraming salamat sa inyo at ingat po tayo palagi. See you on my next video. Bye-bye.